Welcome back sa Usapang Tito Manny. Hindi po matapos-tapos ang issue dito sa GAA or yung BICAM ba. Ano ba talaga ang issue? Matapos po magsalita si President Bongbong Marcos at sinabi niyang he is lying, tinabla naman ni Senate President Chis Escudero si ex-President Duterte. Sabi po rito sa balita, sinupalpal ni Senate President Chis Escudero si dating Pangulong Duterte matapos itong gumawa ng issue tungkol sa 2025 national budget ngayong taon. Saad ni SP Escudero, politically motivated ang akusasyon ng dating Pangulo dahil sa nalalapit na ang May midterm election ngayong taon. Inaasahan din ng senador na habang lumalapit tayo sa araw ng eleksyon, mas magiging malala ang magiging akusasyon at ilalabas na fake news ng kabilang kampo. Dagdag pa ng senador, huwag na tayong magulat kung may lalabas na namang issue sa susunod pang mga araw. Sa kabilang banda, dinipensahan ni Senate President Escudero ang GAA na pinirmahan ni Pangulong Marcos at sinabing walang blank pages na nakalusot dito. At ang update nga po, dadalhin daw sa Supreme Court ng mga kaalyado ni Duterte ang issue ng GAA. Panoorin po natin kung paano sinupalpal ni Senate President Chis Escudero si dating Pangulong Duterte sa isang press conference. Ang hindi ko maintindihan sa nagrereklamo, dati siyang naging APRO chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang ika na proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagrereklamo kaugnay nito, pero ito ang alam ko. Wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para ideklarang unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang dinedeklarang unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas na General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang kino-question. At kumpleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yun ganun kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din nyo, pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Ay nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay, dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Kung babalik tanawan naman natin, ang mga naging desisyon ng Korte Suprema, ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema kung sakasakali may pagkakaiba, kaugnay sa isang panukalang batas, ay ang journal entry rule na tinatawag o yung pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado, o yung enrolled bill. Ito yung pinirmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod, kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report, ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang bersyon ng batas ng Pangulo, ng leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang Kamara. Yon ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito'y ma-question. Or, pag may nirelease dahil pinilin the blanks yun pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun, hindi payagan i-release yun. Pero hindi ang anumang basehan sa isang committee report na gaya ng sinabi ko. Alam naman yan, nung kongresistang nagre-reklamo at nagsasaad ng mga punto niya kaugnay sa bagay na ito. Yung pakalan po na may blanco, na may napirmado po na hindi po siya enrolled bill. Hindi siya enrolled. Ang enrolled bill ay yung pinirmahan ng Pangulo sa Malacanang.
Ang enrolled bill ay yung ganito kakapal na 3 volume yata yun kung hindi ako nagkakamali. Na ulitin ko, kulang-kulang o mahigit 200,000 linya ang laman nun. Na ganito pa kaliliit yung... Pakikita naman kahit walang microscope. SP dun sa pinirmahan nyo, walang blanco. Wala. Sir, kita niyo po, ano po yun? Ano po yung documented? Hindi ko alam. So ulitin ko siya yung naglabas, siya yung nagpapaliwanag. Totoo lang hindi ko alam kung ano yung kanyang sinasaad at sinasabi. Pero ulitin ko, ano man yung pinapakita niyang committee report o di umano bicameral committee conference report, yung pinorward lang sa akin ng isang kasamahan natin sa media, hindi ko nakikita yung pirma ko doon. So hindi ko alam kung ano yun. Pero kung ano man yun, ulitin ko, ang basehan ng importante at ang masusunod at ang pwedeng ideklarang unconstitutional at illegal ay batas. Hindi po batas ang BICAM. Hindi batas ang committee report. Ang batas ay yung pinirmahan na enrolled bill, enrolled copy ng bill ng Pangulo. Yon ang pwedeng questionin. Dahil sa tinagal-tagal kong abogado, wala pa yata ako nabalita ang pinadeklarang illegal at unconstitutional na committee report. Kanina nga lang, hindi ba? May substitute committee report pa nga, yung isa sa mga controversial na bill ngayon. Pwede naman kasing palitan yon, punuan, amyendahan, dahil hindi pa naman talaga pinalito. So what would be the motive? Palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon. At siguro sa mga susunod na araw, huwag na tayo magulat sa mga dagdag pang mga kwento, atake o pagpula tulad nito. Dahil tila naglinyahan na sila sa buhangin. Kung sino ang sa kaliwa, sino ang sa kanan, sino ang sa pula, at sino sa puti. Tama, biglang kayo naman yung nakusin ngayon. Sinasabi mo na parang wala namang na-declare na committee report na unconstitutional. Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo o wala Kaya, namang sa totoo lang, kaya hindi sa iniiwasan ko, marami lang talaga ibang trabaho at maraming mas mahalagang bagay na dapat tugunan ng pansin. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, sabihin na natin kunwari lang, di ba, na lahat ng sinabi niya ay totoo, na hindi ko kinoconsider sa kanya. Anong po-questionin niya sa korte? Anong illegal, anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, yung General Appropriations Act ba, yung enrolled bill ba, may blanco ba? Hindi tama na mag-akusan may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Kasi nungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yun. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng release yun at sulatan ng amount na kahit sino man yun. Hindi na kailangan deklara pang unconstitutional yun, i-consider ang error yun, at hindi pwedeng release. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malaya silang pwedeng gawin yun. Pero ulitin ko, sa panig at parte namin, meron na lamang kaming naiiwan kabilang ang araw na ito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 session days, tama? Kabilang ito. Sorry, 12 session days, kabilang ito. Minus yun ang Chinese New Year. Sa 12 session days, mas pagtutuon na namin ng pansin ang mga panukalang batas na sana'y mahabol pa namin sa ika-19 na Kongreso na mas mapakinabangan ng ating mga kababayan na siyang pinatutuon na namin ng pansin. Ayan, ano sa tingin ninyo? Politically motivated nga ba ang akusasyon ni dating Pangulo dahil sa nalalapit na May midterm elections o sadyang mahal lang ni Duterte ang bayan? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.